tignan niyo po ha, pumasok sa kulungan ang dating presidente May 12. Ang tinakdang panahon para dun sa tinatawag na confirmation of charges, September 25. Tama ba yan na sa 6 na buwan, nakakulong na yung tao, hindi pa tayo sigurado kung meron kang probable cause laban sa kanya? Kaya merong confirmation of charges, ang kasaysayan po niyan, para makumbinse yung mga bansang gaya ng Amerika na sumali sa ICC kasi sabi ng mga Amerikano, napakamakapangyarihan yung prosecutor na yan. Pwede niyang kasuhan ng isang nakaupong presidente and yet wala siyang accountability kasi sa Amerika ang kanilang mga prosecutors, mga chief prosecutors, no, ay halal ng taong bayan. Sino si prosecutor ng ICC na pwede mapakulong sa mga nakaupong presidente? Wala namang naghalal sa kanya. Now, para makonvince sa mga Amerikano, may pre-trial chamber na binuo at kasama dyan sa pre-trial chamber yung confirmation of charges. Dyan palang malalaman kung merong probable cause. Kasi yung warrant of arrest na-issue lang ng reasonable basis. Magkaiba po yung reasonable basis. Kumbaga, ito ang reason sa civil cases, preponderance of evidence. Ito, para for purposes of warrant of arrest ICC, reasonable grounds. Ito, probable cause, confirmation of charges. Ito, guilt beyond reasonable doubt ang pinakamataas. Pwede ba yun? Nakulong ka na lang 6 months, kapag sinabi pa lang walang probable cause, paano mo maibabalik yung 6 na buwan na nawala sa buhay ni Presidente Rodrigo Roa Duterte? Huwag naman po sana mangyari, Panginoon. Kung may mangyari sa pagkatao ni Presidente doon sa 6 na buwan na yon, na hindi pa man sigurado kung merong probable cause dahil yung confirmation charges, ang initial hearing 6 na buwan pagkatapos sa kanyang pagkakaaresto. Hindi pa tayo sigurado kung ganong katagal yung proseso ng confirmation of charges ha. So pwede na kung ang confirmation charges is 6 na buwan na rin, mantakin nyo 1 taon, tapos i-release dahil walang probable cause. Paano mo ibababalik yung nawalang 1 taon ng isang nasasakdal sa ICC? Alam niyo po, bagamat ang ICC ay nais magbigay ng katarungan sa mga biktima ng mga pinakakrumal-dumal na krimen sa buong daigdig, ang intensyon naman ng mga bansa ay ang kanilang mga lokal na hukuman muna ang dapat maglitis ng mga kasong ito. Nakareserba lang talaga ang ICC dun sa mga lugar na walang gumaganang gobyerno at walang hukuman o di naman kaya may mga batas na nagbibigay ng impunity or immunity sa ilang mga tao. At yung mga bansa gaya ng Thailand na mayroong monarchy, talaga namang hindi po pwedeng kasuhan ang hari kahit ano mangyari. Pintasan mo nga lang ang hari, makukulong ka na dyan. Paano mo pa mapapakulong ang hari mismo? Pero ang importante dyan is, bagamat naniniwala tayo na dapat talaga pag walang gumaganang hukuman, mapananagot pa rin yung gagawa ng pinakakarumal-dumal na mga krimen laban sa buong daigdig, importante naman na yung karapatan ng mga nasasakdal, yung mga nakadetene, ay respetuhin. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Buong daigdig rin respeto yan. Pero bakit ikukulong ka muna? 6 months later, malalaman mo kung ano ang ebidensya. Tama ba yan? Hindi. Dahil yung 6 months sa pinagkait mo ang kanyang kalayaan, that is deprivation of due process. Dahil nakulong mo na siya, nawala ang kalayaan niya sa 6 na buwan, and yet hindi niya alam kung anong basihan ng kanyang pagkakakulong. At ang masakit pa, mga taong may kulay lamang ang linilitis ng ICC. Walang puti po na nalilitis sa ICC. Tayong mga may kulay lang ang pinagkakait ng karapatan ng kalayaan bago pa malaman kung anong ebidensya. Kayo na po maghusga. Tama ba ho na pinagkait na ng kalayaan, kinidnap na ang ating presidente bago pa niya malaman ang ebidensya laban sa kanya?